I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, right, bread, up and down, open. Hello mga ka-riders, so ang gagawin natin ngayon ay Motorstar Easy Rider 125, no? Umaandar siya, gumagana siya, umaandar. Ang problema, wala siyang kahit anong ilaw, kahit busina wala din siya, no? Walang busina, wala siyang ilaw sa mga panel gauge, as in all, lahat blackout, kahit sa kanyang headlight, no? Blackout siya. Tsaka yung mga signal light niya ayaw rin gumana. So tinignan natin yung fuse. Okay naman yung fuse niya, no? Hindi naman siya putol. May battery naman. Kung mahina man yung battery niya, dapat meron pa rin siyang ilaw kahit konti. So bubuksan natin siya, hanapin natin kung saan yung pinaka main na dahilan kung bakit wala siyang ilaw, no? Yung buong function ng ilaw niya disable lahat, no? So bubuksan natin siya, tatanggalin natin lahat ng play rings para ma-detect natin kung saan talaga yun problema. So tatanggalin na natin yung play rings niya. So nabuksan na natin siya, no? Ito yung kanyang harness, no? Ayan. Tapos tinanggal na rin natin dito kasi ayaw niya mag-start, ayaw niya mag-push start. So na-check na natin yung kanyang itong kanyang starter relay tsaka yung starter niya. So inirekta lang natin siya sa battery, no? So susubukan natin siya, ipapakita ko sa inyo kung paano, no? Ganun lang rin siya, yung connection lang ng battery nyo, no? Ito, itong kulay pula, itong pula na to na nakakabit dito sa relay, so positive yan. Tapos yung kabila nakakabit naman sa starter relay, sa starter nyo. Itong isang pula nakakabit siya sa battery. Tapos itong red na meron fuse, nakakabit yan sa harness, no? Tapos itong kulay black na nakakabit dito sa starter relay, nakakabit naman to sa starter nyo, no? Yung pinaka starter na nandun sa ilalim, nandun yan, nakakabit to. So etong dalawang to, ito yun kanyang ground, no? Tapos itong kanya yung trigger, no? So ikakabit natin yung isa sa ground ng battery, tapos yung isa itatap-tap lang natin siya sa positive, no? So ikakabit natin to rito sa ground. Kakabit lang natin siya sa ground, tapos ito itatap lang natin dito. Testing natin kung mag-i-start siya. So subukan natin, no? Kita nyo nag-start siya, no? Ang lakas ng kanyang battery. So ayan, nakita nyo nag-start na. So ibig sabihin okay pa yung kanyang starter, no? Maayos pa, gumagana pa, well function pa. So ibig sabihin hindi yun ang sira. So ang pinakasira niya yung kanyang fuse. Patay na natin. Ang pinakasira niya pala hindi pala fuse, yung kanyang switch dito sa preno, no? Kasi pag magpo-push start ka, kailangan i-DD mo yung push start tapos hahawakan mo to, no? Kasi siya yung nagbabato ng positive, no? Positive trigger dito sa starter. Tapos yung starter naman, siya naman yung negative trigger, no? May isa rin yan, ito kanya, ito ang kanyang push start. So ang binabato naman yan negative trigger, ito naman positive, no? Kailangan magkaroon ng supply ng positive bago mag start, no? Yan, ito okay pa to. So bumili na tayo ng switch dito. Tapos kaya naman nawawalan ng kuryente, no? Buong kuryente kanina, wala lahat siyang ilaw. Chinek natin isa-isa yung mga wire. Checkin nyo lang lahat ng wire.
ang pinaka the best na unang checkin ay yun sa inyong susian. No? Sa susian yan, merong kulay green, kulay red, kulay black, at black na may white stripe. Yung black na may white stripe, yan yung kanyang kill switch, no? Nakadikit to sa CDI, kill switch yan. Etong black, ito yun kanyang accessory line, no? May power to kapag nakasusi. Etong red, battery. Nakadirekta sa battery, positive. Etong kulay green, ground. So, ang una natin i-check yun, ito nga. So, pasensya na, maingay yung manok. Ang una natin i-check itong kanyang sa susian, no? Itong socket na to. Titingnan natin kasi yan kung nagkakaroon ng power yung kanyang accessory line. Kasi wala siyang kuryente. Totally wala siyang kuryente. So, ang gagawin niyo niyan, bubuksan niyo lang yung motor niyo. Tapos, gamit kayo ng test light. Yung itong isang pa ng test light, lalagay niyo lang sa negative ng battery. Tapos, ang iisa-isahin nyo ito. Ang check nyo dyan, itong kulay black. No? Pag inon nyo yung susi, kailangan magkaroon ng power yung black. No? So, ayan, no? May power na siya. Ayan. Kabilaan yan. Ito, yung papunta sa susian. So, meron. Tsaka yun, galing sa harness. So, meron. Kanina, wala yung power. No? Ang problema kasi niya, nagagalaw siya. So, yan lang ang problema niyan. Yan lang ang naging problema ng motor na to. Kaya wala siyang kuryente lahat. Kasi maayos naman yung kanyang fuse. Maayos naman yung kanyang battery. Pero wala siyang power. Pero nag-i-start siya sa push start. No? Kasi ang push start, ang kickstart pala, nag-i-start siya, sorry. Nag-i-start siya sa kickstart. Kasi ang kickstart, kahit na wala tong power, mag-on pa rin yan sa kickstart. No? Ang problema lang, ito kasing accessory line, kaya nga tinawag na accessory line, ito yung nagbibigay ng power sa ating mga ilaw. Ilaw, signal light, no? Sa panel gauge, sa ating headlight. So, ibig sabihin, kapag walang power to, talagang wala tayong ilaw, totally wala. No? Kasi minsan magtataka tayo, okay naman yung fuse, okay yung battery. Tapos na-start naman kapag atin pinapadyakan, kinikickstart, pero wala siyang totally lahat. Wala talaga siyang power. Walang busina, all-in, wala. Kaya ang check nyo doon, yun accessory line. No? Yun linyang yun. Sa motor na to, no, katulad to ng Honda, kulay black yung kanyang accessory line. So lahat ng black sa kanyang mga switch, i-check nyo siya isa-isa. Kung halimbawa meron ditong power, meron ditong kuryente sa black na to, dito sa may susian. So check nyo sa ibang socket niya, na merong black, yung pure black, ayan. Kung merong mga kuryente. Kung lahat yung may kuryente, no, okay naman, no. Ibig sabihin, ang problema, it's battery, no. Baka yung battery sobra ng drain. Pero kung okay naman yung battery nyo, yun nga. Sa accessory. Madali lang siya ma-detect, ganun lang siya kada simpleng ma-detect. Kaya isa ng idea yon, no. Kapag halimbawa maandar naman ang motor nyo pero all in, walang ilaw, wala as in siya, pero buo ang fuse, okay ang battery, sa accessory line ang problema nun. Kaya yun lang, no. Ngayon okay na siya, ibabalik na natin siya ulit yung mga play rings. Papakita ko sa inyo na gumagana na yung mga ilaw niya. Itong switch na to yung sinasabi ko sa inyo, no? So wala siyang mabilihan. Ang ginawa ko na lang, ni-repair ko na lang siya, no. Nare-repair naman to sa mga tipid, no? Tipid mode. Nare-repair naman natin yan. So ang gagawin nyo lang yan, kasi ito nakapasok yan, hihilahin nyo to. Yan. Hilahin nyo lang yan, tong alambre. Yan. Tapos o-open nyo to, ito. So papakita ko sa inyo kung paano siya i-open. Kasi minsan sa push start, kaya minsan hindi siya gumagana na. Ito, sira na yun, kanyang switch. No? Dalawa kasi yung switch niyan, isa sa push start switch, tsaka itong sa kanyang
caliper switch, no? So makikita nyo to. Nakikita nyo yan, no? Yan, tsaka yung sa kabila. Susungkitin lang natin yan, no? Sungkitin nyo yan. Yan. So pag nasangkal yan, dahan-dahan lang kasi may spring yan. Ito yung loob niyan to. So alisin natin yan, tapos may spring yan. So, tanggalin muna natin yung spring. Yan, ito yung spring, tabi nyo lang. Tsaka ito yan, dito ko sa inyo ipapaliwanag kung bakit nagkakaroon ng problema. So sa ano na to, sa sitwasyon nitong switch na to, yung ganito na siya. Pudpud na yun to. At tsaka yan. Pudpud na yan. Yung iba niya nagkakaroon na ng itim kasi ito niliha ko na. No, lilihahin mo yan. Lilihahin mo lang ng pino. Itong part na to. No, lilihahin mo yan. Kasi yan yung tumatama dito. So, ito yung kanyang connection. Nakaganyan, nakapasok yan ng ganyan. Yan, nakapasok yan. Tapos yung spring. So, pag tinaas nyo yan, pag tinaas, ayan, tumatama yan ng ganyan. Yan. Tumatama. Pag tumama yan, nagkakaroon ng contact. No? Kasi, yan, nagkakaroon ng contact tong dalawa. Ngayon, kung lubog na yan, tsaka madumi na, nawawalan na ng contact. No? Kaya gagawin mo, lilinisan mo, para magkaroon siya ng contact ulit. Yan. Tapos pag winaba mo, wala. Tapos pag tinaas mo, meron. So, yun lang pagre-repair niyan. So, kakabit na natin ulit. Balik natin yung kanyang spring. Tapos ibalik na natin siya. Itapat natin siya sa wala pang gasgas, no? Yung wala pang gasgas. Tapos ibalik nyo na ulit tong kanyang housing. Tapat nyo rito. Tsaka ito. Pasensya na kayo kung madumi ang kamay natin, no? So naggagawa kasi tayo ng motor. Live kasi natin itong ginagawa. Tayo ang naggagawa rin mismo. Yan, so okay na siya. Ayan na siya. Nalubog na ulit siya. So papakita ko sa inyo kung okay na siya, no? Kung gumagana na. Balik lang natin rin tong goma. Tapos ibalik na natin siya sa may caliper. Yan. Dito siya nakakabit. Dito. Papasok nyo lang yan. Etong ano, ito. Etong makikita nyo may ganito. Nakatapat yan sa ilalim. May butas yan sa ilalim eh. So nakatapat yan. Yan yung nagsisilbing lock. Yan. Tapos itong kanyang alambre, balik na natin. Ito yung pampahigpit lang, no, para maghigpit siya. Ikabit na natin siya sa kanyang connection. No? Ito ang kanyang connection. Yung sa kabila, ito yung para sa kabila to. So, yung black, no, accessory line yan, yung black, positive yan, no. Dito siya. No, dalawang black yan magkatabi. Tapos itong kulay green, hindi mo na natin ikakabit, titignan natin kung magkakaroon ng power. No. Tetestingin natin siya. Yung green hindi mo natin ikakabit. Ito muna ang kanyang positive accessory line. Ang gagawin nyo, isususi nyo. Tapos, lagyan natin ng test light to. Ipit natin. Para makita nyo yung test light. Tapos yung kabila ng test light, ilalagay nyo sa negative ng battery. So, kailangan iilaw yan kapag piniga ko tong kanyang
caliper, no? Itong kanyang lever. So, tingnan nyo. Kailangan umilaw yun ating test light. Ito, lalaki to eh. Oo. May bangga yung brown na ano. So, nakita nyo umilaw na, no? Ibig sabihin may connection na, no? Okay na yung pagkakagawa natin. So, ikakabit natin siya. Titingnan natin kung magpo-push start. Ikakabit na natin yung ground. Yung ground, yung green, ikakabit na natin siya sa harness. Ngayon, testingin natin, susi natin, testing natin kung aandar yung motor kapag pino-start natin. So, one click na siya, no? Maandar na yung motor. Okay na. Ang gagawin natin, babalik na natin yung flarings, hindi pa natin nabalik, no? Kasi pinakita ko pa sa inyo kung paano ko ni-repair yun, kanyang lever switch. Ito. Kasi yung ganitong motor, hindi magpo-push start hanggat hindi mo pinipiga yung kanyang lever. So, okay na. Maandar na siya. Kakabit na natin yung kanyang buong pairings. Kakabit na natin yung buong pairings niya. Tapos testingin na natin yung mga ilaw niya kung gumagana na. No? So, yun lang. Kabit muna natin yung pairings. So, okay na. Nakabit na natin yung mga pairings niya. Pagaganahin na lang natin yung ilaw, no? Papakita ko sa inyo na okay na siya. Well function na yung ilaw niya. So, paandarin lang natin yung motor. So, yan mga ka-riders, mga sir, napagana na natin. Kanina wala siyang ilaw. As in, dead talaga siya. Pero napapa-start siya sa kickstart. Sa push start, hindi. So, ngayon napagana na natin lahat. Yun lang ang checkin nyo, no? Yung inyong accessory line. Kung okay naman ang fuse at battery, pero ayaw mag-ilaw, yun lang. So, wag nyo nga palang kalilimutan na i-share, mag-like, at mag-subscribe kay Jello Workshop para sa iba pang mga video, at pahit na rin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong bagong video. Yun lang, ride safe sa inyo lahat. God bless at isang magandang araw mga ka-riders.